na guys yung ating mga pipinong tanim. Meron lang tayo ditong 3 kasi napakalakas nilang magsanga. At ang gagawin nyo lang dyan, nakita nyo straight lang yung mga pipino natin. Ang technique namin dyan sa aking trabaho, natutunan ko pala no, hindi napulot, ay gagawin nyo yung nandito sa baba, tatastasin nyo na yan. Kasi guys, ito ay magkakaroon na lang ng bunga pero nakasayad sa lupa. At mangyayari, pag hindi nyo nakikita yung nasa ilalim, pupuntahan kayo dyan ng insekto. Kaya kailangan, importante nakikita nyo palaging malinis yung inyong taniman. So dapat ay itong ilalim natin malinis. And then, ito rin, ayan. Tapos pagdating dito guys, may nakikita kayong tutubong 2 sanga dyan. Mga panibagong sanga. Ang gagawin nyo guys, hindi nyo sila papahabain. Ang gagawin nyo ay, ito hindi to na-pollinate. Kapag nakakita kayo ng ganitong klaseng pipino, hindi to na-pollinate guys ng maayos. Kaya hindi siya naging pipino. Ang gagawin nyo guys, dito wala tayo nakikita ng bagong sanga. So ito pala, may bago siyang sanga. At magbibilang lang kayo ng 2 dahon. And then yung pinakadulo niya ay tatastasin nyo na. Ayan, may mga bunga na tayo kung nakikita nyo. At napakataas na nila, diba? Ngayon, ang gagawin natin dyan guys, ay hindi natin sila papahabain. Puputulin natin sila pagdating dito. Kung ano lang yung prepare height nyo, hanggang doon nyo lang siya papahabain. Ayan. At sabit nyo lang siya dito para pag lumakas ang hangin ay meron na kayong protection. Kasi guys, lagi nyo tatandaan kapag itatanim nyo ang pipino nyo, dapat ay nasa area na hindi masyadong malakas ang hangin. Kaya kung makikita nyo, nandito siya sa looban at nasa gitna siya ng ating taniman. Wala doon. Kasi mahina sa malakas na hangin ang pipino. At nakakatuwa guys, may bago tayong guard. Ayan, yan yung mga baby praying mantis. Nakakatulong yan sa ating mga taniman at ayan nga yung kanilang bahay itlugan. So ngayon naglabasan na sila at ayan sila. Isa yan sa mga bantay natin sa ating farm bukod sa palaka at gagamba. Kaya sila yung mga importanteng mga insekto dito sa ating farm. Para maging healthy sila at hindi nyo sila kinakailangan pang gamitan ng mga pesticide at ano-ano pang spray. So ang kailangan nyo lang dito ay ma-maintain nyo sila ng malinis. Nakikita nyo, naka-plastic tayo dito. Yan yung para ma-prevent yung moist nila sa ilalim kahit anong tindi ng sikat ng araw ay hindi sila basta-basta matutuyuan. Second, kailangan ay wala ng mga bagong sanga sa ilalim. Yan yung kasi pinamamahayan ng mga insekto na magiging problema nyo kapag hindi nyo na tanggalan. Kasi syempre, pag mas madumi yung ilalim, mas madaling puntahan ng insekto, pamahayan. Third guys ay, kung makikita nyo yan, malinis yung ating pipino dito. Wala siyang mga sanga-sanga na nagkalat. Magpapasanga lang kayo, pero magi-start yan dito sa bandang taas na. Kailangan ay nakikita nyo yung ilalim na clear. Kasi kapag yan ay may mga nabubulok na dahon, nag-i-start dyan ang sakit at kung ano-ano insekto na yung pumupunta katulad ng mga suso. Tapos tatastasin nyo na yung malalaking dahon. Ano pala tandaan guys na luma na yung dahon. Pag sobrang laki na niya at sobrang green niya na. Hindi niya na kailangan ng dahon. Kasi isa na lang yan guys umaagaw ng sustansya plus yung ating mga kalaban na insekto, dyan na namamahay. Kakainin nila yung malalaking dahon. So, hindi nyo nakikita yung inyong mga, tawag dito yung mga pananim. So, eto guys, lumang dahon na yan. Makikita nyo pala tandaan ay dark green na ang kulay ng inyong mga dahon. Mag-iingat lang kayo kasi medyo matanik talaga yung pipino. Lola nyo ay kutis kalabaw na, balat kalabaw na kayo natatablan. So, eto yung sample guys. Ito yung sanga na lumabas dito sa gilid ng ating pipino. So magbibilang lang tayo. 1, 2. Ito yung 2 dahon niya. Pagdating dito guys, puputulin nyo na yan. Ayan. Pero baka hindi ko ito putulin kasi lalagyan natin siya dito sa kabilang. May pwesto kasi siya. Magpupwestuhan siya guys. Ayan. Di baling 3 sanga yung papahabain natin. Tapos ito, lumang dahon na siya. Cut nyo na yan. Okay. Ayan ang pala tandahan na lumang dahon na siya. O diba, mas maaliwalas guys kapag nakita nyo malinis ang inyong taniman. Ayan. So yung sample, hindi natin natanggalan yung kanina. Ito yung gagawin natin. 1, 2, pagdating dito, tatastasin nyo na yan. Ayan. So ang bibigyan nyo na ng priority ay yung bunga na nandito, tsaka ito. Tapos lalabas yung panibagong sanga niya kasi sa iba. So pag nagsanga siya dito, ganun din yung gagawin nyo. 1, 2 lang ang bilang. At dahil dito, na-reach na natin yung goal natin, yung kanyang haba ay puputulin na natin siya from
here. So ayan, pinutol na natin siya guys. Yung mahabang vines. Ayan. Patastasin na rin natin to ating lumang dahon. So may bubuyog tayo nakikita. Pero yung bubuyog na yan ay hindi siya yung delikadong bubuyog. So nakita nyo guys, inaakit tayo hanggang dito ng mga suso. Ayan, nakita nyo yan. So possible na matira yung ating mga pananim kapag ganyan. Tapos eto guys, ayan, puputulin na rin natin yan. Nakita nyo, 1, 2. Tapos isasabit lang natin siya dito para hindi siya gagalaw-galaw kapag lumakas ang hangin. At nagmi-mix na yung ating ano dito guys, yung pakwan. Tumatawid yung pakwan natin dito sa kabila. So para maiwasan natin yan ay iikot natin siya dito sa kabilang bakod natin. Ayan. At nagkakaroon na ng mga bunga yung pakwan natin, kaya lang nasisira ng ulan guys. So nagkakaroon na guys ng sakit yung mga pakwan natin kakaulan. Ayan sinasabi ko sa inyo. Ayan, kung makikita nyo, palatandaan na may sakit na kapag nagkakaroon ng mga dark spot yung inyong dahon ng pakwan at melon. So yan ang number 1 na kalaban natin kapag tayo ay nagtanim ng pakwan at melon. Kaya lang, hindi maiwasan kasi tag-ulan talaga guys kapag araw ng taniman. Kasi kinakailangan medyo malamig pa yung temperature kapag tayo ay nagpupunla. So tinatanggalan natin yung mga bunga ng ating mga pakwan kasi nga nasira na ng ulan guys, nabugbog sa kakaulan. At kapag kami nakikita kayong ganitong suso, alisin nyo na agad kasi hindi yan maganda sa ating taniman. So tatapon lang natin siya sa malayo para hindi na siya makakabalik at makakapagpadami sa ating farm. Ayun lang, ganun lang yung gagawin nyo sa inyong mga pepino guys. Ganun yung pag-aalaga sa kanila. Huwag nyo siyang hahayaang humaba. At hanggat maaari, katulad na itong ating pakwan at melon, naghahabaan na sila. So kailangan ay nakokontrol nyo siya kung saan lang sila dapat na gumapang. Kasi kapag hindi nyo na siya nasisilip, gapang na lang yan ang gapang kung saan at naghahalo-halo na yung inyong mga pananim. Makikita nyo, wala na siya yung mga extra vines niya. At kukuhanin na natin yung ating mga pipino. Ayan. Ito yung tamang size. Sa totoo lang, yung mga hapon guys, ganyan lang yung mga gusto nilang size. Ito, yung tamang-tama lang. Huwag natin siya palakihin. Ayan. At meron na tayo pagsalad. Tapos meron ako isa nakita dito. Sobrang laki niya. Nasa ilalim, nakasayad. Ito. Hoping ay hindi siya ginapang ng suso. Ito guys. Ayan. Bigyan na lang natin to kay Pongpagong kasi nakasayad siya. Ang bango ng ano ng cucumber natin guys. Ayan. Oh. Diba? Meron na naman siyang lunch. Kuhanin na rin natin yung ating hinog na kamatis. Ang ganda ng ating cherry tomato.